Hello guys, magandang umaga. So another day, another set of renovation na naman dito sa bahay ni Mother Dear, which is ang paglagay ng mga pintuan sa mga kwarto. Dito sa baba, which is yan, kwarto ni Mother Dear. So ito yung binili namin na pintuan. So, ang setting ng pintuan na ito is 70 by, ang tawag dito, saglit. Kasi ako marunong. 70, yeah. Ito yung naka-check. Makikita nyo ba? Yung naka-check na yan is 700 by 2,100. Oh, yan. Yan. Yan ang size na binili ko na pintuan. So, tatlo yan. Kasi dalawa sa itaas at saka isa dito sa baba ng bahay. So, ang setting kasi is, dapat kasi sa pintuan is by set kasi siya. Kaya lang, ang nangyayari, iba-iba kasi ang binili namin na door jamb. Ganun rin naman ang pagbili namin na size. Kaya lang, dapat kasi meron siyang allowance. So, kaya set. So, ang nangyari sa aming pagbili is separate set siya. So, ibang tindahan ang binilhan namin ng door jamb, which is pinagawa lang or in order. Tapos, yung pintuan naman is sa tindahan talaga sa mga furniture store. No? Halimbawa, sa City Hardware namin binili itong pintuan namin. So, standard kasi yung measurement. So, ang nangyayari is hindi mag-fit doon sa aming door jamb. Kaya ganun ang nangyari. So, pinutulan siya dito. So, ito. Pinutulan siya. Mura lang kasi ito na pintuan, guys. 1,650 in that kind of size na 700 by 2,100 ganun. So, pinutulan namin siya. So, ayan, tatlo yan. So, pinutulan din doon sa itaas. Kaya, as you can hear na patuloy pa rin silang proper measuring sa aming pintuan doon para magkasya rin sa ganitong klase na door jamb doon sa itaas. So, ayan. So, ganon siya. So, as you can see, makalat pa rin dito sa bahay. So, ang kanilang ginamit na equipment is planer. Planer ba tawag yan? Oo. Tsaka, bumili na rin ako ng mura lang din siya na doorknob. At tsaka, loose pin hinges. Diba? Para makumpleto na talaga doon sa itaas at tsaka dito sa baba na pintuan. So, ayan. So, akyat tayo doon sa nag-CR di ay ka. So, dito naman sa kusina na pintuan. So, temporary permanent lang muna ang aming pintuan dito sa aming kusina. Tingnan ko kung okay na siya. Malalak na ba siya? Okay, malalak na siya. So, ayan, temporary permanent lang muna siya na pintuan na luma. Pinalitan lang namin siya ng plywood. So, ayan. So, para yung pusa is hindi na siya masyado papasok. So, ganun pa rin ang itsura niya. Parang medyo nakatiwangwang pa rin. Aray, at saka dito naman, sa panglabas na anyo ng aming temporary permanent na pintuan dito sa aming kusina. So, ayan. Yero ang aming dingding sa pintuan na ito kasi pag umuulan, tumatalsik kasi dyan.
Diba? So, hindi pa namin alam kung kailan kami bibili ng pintuan na durable, charot. So, ganon. Umiinom ng tubig ang aking pamangkin. Iinom din ako kasi nauuhaw talaga ako. Eh! Baka nauuhaw ako, baka masamid ako, charot. Okay, iinom muna ako ng water. At saka, yung butas namin dito sa aming cabinet. So, pinaayos ko na rin yan. So, ayan. Okay na siya. Pero, yung gutter namin, as usual, tumutulo pa rin. Hindi ko alam kung bakit. Kasi hindi naman talaga ako tawag dito, hindi naman ako marunong sa mga ganung klase ng mga gawain. Kung alam ko lang, kung marunong lang talaga akong umakyat doon, inakyat ko na yan, charot. So, papaulitin ko yan para at least, kasi meron pa rin kasi tumutulo na daloy ng tubig kung uulan. So, ayan ang aming panday. Meron siyang hinahanap na hindi ko alam. So, punta tayo sa itaas. Pakita ko sa inyo ang kanilang ginagawa. So, ayan. Gaya ng sinasabi ko, pinutulan din nila. Ay, kasya siya sa sakto lang ang iyang kataas, no? Ang sa gilid lang ang hindi naman kasya. So, no? Kaning duha ka buok, no? Dari og dito sa gilid lang. So, ang ina-adjust nila sa pintuan na ito is yung dito lang sa gilid ang kanilang parang pinutulan. So, ayan. Ganun din dito sa gilid. Pero doon sa baba, yung sa height naman nila ang kanilang ina-adjust. So, dito is yung width. Ina-adjust nila yung width sa 2 kwarto na ito. Dito sa itaas, 1 at saka 2. So, ito yung isang pinto at saka ito rin. So, ongoing na sila sa kanilang pag-adjust ng measurement sa pintuan. Dito naman sa aking kwarto, sa aking previous vlog ay may problema kasi dito sa itaas ng door jamb kasi pag sara mo hindi siya completely close. Pero ngayon maisara na talaga. Yan. Ayan. So ayan. So uulitin ko, kasi ayokong mag-lock na pasok ako kasi yung susi na sa sorry. So ito na yun. Uulitin. I-lock. Okay. Okay na siya. Okay. So, maisara na talaga siya doon. Okay. So, pagpasensyahan nyo na ang kalat pa rin dito sa kwarto kasi hindi pa talaga tapos ang pag-decluttering dito sa loob. Parang tinatransfer lang dito sa loob ang mga kalat ng aming mga damit. Yan. Kasi meron pa kasing aayusin doon sa baba. So, unahin ko muna yung sa baba na paglilinis and decluttering and everything. Lalo na sa mga gamit
Especially sa pagpipintura kasi hindi pa rin ako tapos magpintura doon sa baba. Kasi ang lawak-lawak kasi. Tapos meron pa akong mga ibang gagawin na kailangan ko ring i-priority. So, kaya ganon. So, ayan. Yan ang itsura ng aming sahig. So, itong sahig, kailangan pa rin namin lalagyan ng sanding sealer at yung isa, hindi ko alam, yung pang shining sa sahig na kahoy. So, ayan. Ang kalat, diba? So, yan yung dahil sa planer. So, ayan. Sa pag-adjust ng kanilang measurement sa aming pintura. At saka, aray ko, dito yun, nilagay namin dito sa itaas ang aming satellite, yung plate. Pero hindi na yan gumagana. Kailangan pa namin ipa-install ulit. So, yung kapatid ko ang mag-ano yan, gagamit. Kasi hindi na namin kaya ang installation fee. So, ito yung luma na pintuan namin dito sa main door para sana sa terrace dyan. Pero, hindi pa namin nalagyan ng terrace kasi wala pa kaming budget. So, ang ano na lang is palagyan ko na lang ito ng doorknob. Doorknob at saka lagyan nila ito ng butas para mako-inside dito sa doorknob na kanilang paglalagyan. So, ganon. So, yan muna ang update dito sa renovation sa bahay ni Mother Dear. Saking ulit mo. Nagta si May? Oh, Update na mo? Dili siya masigo, okay? Alas 4 na. Lihang? 1, 3, 27. Kwan, oy, 3:30 na si Taman. Ha? Ah. Tatanga. Kuha na siya ilan. Ha? Nalo. Ayan na guys, ina-adjust namin yung width. Saka yung isa naman is naglagay na ng hinges sa isang pintuan. Para isabit na talaga ang mga pintuan dito sa itaas ng bahay.
Sa ngalanan gitigiban. Gitigiban kay para sa hinges, no? Ito? Ay. So, natapos din nila ngayong araw, guys, ang paglagay ng mga pintuan dito sa aming mga kwarto. So, una dito sa kwarto ni Mother Dear. So, ayan. Meron siyang doorknob. So, ayan. So, recap dito is 70 by 2,100 mm ang size nito. So, binili ko ito sa any department, any hardware store na malaking hardware store. So, isa ito. So, ang quality nito is siya. Ang bawat kwadrado niya ay may corresponding na kahoy. So, sa gitna nito is lang siya. Yung gawa sa hard na carton. So, pinaprocess nila. So, ito yon. So, sabi nila, may hirapan daw kami pag mag-adjust ng aming pintuan. Kasi, siya, yun nga, may carton dito. Made of carton sa mga gitna nito. Ito, dito. Ito. Diba? So, nakikita nyo ba yan? So, ang ginawa ng aming panday is, hindi man magkasya dito sa door jamb. So, kinak nila, pinutol nila, gamit ang planer. So, mga ilang inch ba yun? Dahil, kasi sa ng aming tiles. So, standard ang size talaga ditong door jamb na to. At saka ito rin pintuan. Pero, nag-adjust sila dahil sa paglagay ng tiles dito. At saka nagpa-flooring pa rin. Kasi kami, nag-flooring, tapos nag-tiles. So, parang umikli yung size ng aming door jamb doon sa standard size ng aming pintuan. So, ganun. So, okay naman siya. Good quality pa rin. So, teka muna. Aking i-on ang ilaw dito. O, diba? So, ayan. So, as you can see, ito yun. Kasi sa gilid, may adjustment din kasi sila. Lalo na naman doon sa itaas. Yung taas ng pintuan na ito. So, good quality pa rin siya, as you can see. Diba? So, ang price nito is 1,650 ang pagbili namin. Tapos, itong doorknob is 270. Yung pinakamura lang. Wala naman sigurong maghasik ng lagim na magganon-ganon para madaling masirang doorknob, diba? So, depende rin sa paggamit ng doorknob at saka sa pintuan na ito. So, bawal lang talaga itong mabasa, guys. So, beware of water. This kind of door. So, ayan. So, punta na tayo doon sa itaas ng bahay. Okay. Ayan. Inon ko muna ang ilaw. Punta tayo dito sa itaas. So, i-on ko na rin ang ilaw dito. Kasi umuulan, guys. Hapon na. At umuwi na rin ang aming panday. So, ito ang aking kwarto. So, nalagyan na siya ng doorknob.
So, mura lang din ito. So, at saka yung problema dito sa itaas na hindi siya masyadong maisara. So, maisara ko na rin. Ganun. Pero, ang dami na namang mga naamoy ko talaga ang naa. So, ayan, i-on ko muna. Parang amoy ulam na hindi ko maintindihan. Charot. So, ayan. Na-close na siya. Na-close na ba? O, ayan. So, i-lock ko siya. Ayan. So, open. Hayaan mo na yan ang kalat namin dyan. Kasi may araw rin dyan sa akin. Nalilinisin ko yan. Char. So, dito, sa aming pintuan palabas, sana ng aming terrace, pero hindi pa nagawa kasi wala pa talaga kaming budget dyan. So, pinalagyan ko na lang siya ng doorknob. O, diba? O, ayan. O, see? So, i-close natin yan. So, dito na tayo. Ay. So, ito yung unang kwarto. O, ayan. May tao. Kararating lang kasi ng aking anak galing school. So, ayan. So, dito guys, hindi ko na lang siya pinalagyan ng doorknob. Instead, yung door holder na lang. Back to back siya. Dito. So, ganun din ang nangyayari dito sa pintuan na ito. Meron ding adjustment sa height at saka yung sa width niya. So, ayan. Pakita ko sa inyo. Ayan. So, ito rin, ito yun. Diba? So, back to back yung door handle niya. Mura lang naman ito. At saka pinalagyan ko na rin ng locker. Ganon. Diba? Saucy. Char. Saucy. Basta lang na meron talaga siyang pintuan. So, ayan. Diba? Yan. So, dito naman, so, ito yon. Same din ang nangyayari. So, may adjustment din sa itaas at saka sa gilid. Yung width niya at saka yung height niya. May adjustment din. So, as usual, hindi ko rin siya pinalagyan ng doorknob kasi to cut it short, wala na talaga akong budget. So, door holder na lang ang pinalagay ko. Back to back din siya. Okay? Back to back din siya. Pero tingnan mo naman ang kanyang locker. Malaki ang kanyang locker. Di gaya nung sa kabilang kwarto is maliit. Kasi ito, nabili pa namin to 3 years ago pa. Oo. Kasi nabili ko na siya tapos tinagutago ko talaga siya kasi alam ko naman na pagdating ng panahon na for renovation sa bahay ni Mother Dear is meron pa kaming magamit. Magamit pa talaga siya. Yan. Magamit pa talaga siya pagdating ng panahon. So, yun na po kasi ang ilaw. So, ngayon na ang panahon, nagamit ko na talaga siya. So, yan ang update dito sa renovation sa bahay ni Mother Dear. Ang paglagay ng mga pintuan sa mga kwarto. Dito sa itaas at sa baba ng bahay. So, that's all for today's video, guys. Thank you for watching. Bye!